Ka-fellowship, gagawa po tayo ng floral bouquet na una, gagamitan po natin ng dahon ng philodendron, 3 pieces. At syempre, yung mga flowers po ay ang gagamitin po natin ay white aster, stargazer na 1 piraso, at saka yung 6 pieces na pink roses. Yung pong ating pong aster white ay gumamit po tayo ng 1 bundle. At pagkatapos niyan, kumuha po tayo ng dahon ng gizzard fern sa ating pong garden. Hindi ko na po binilang kung ilan, pero as much as possible, 12 pieces up para mas lalo pong gumanda yung ating pong bouquet. At lagi po nating tatandaan na kung meron po tayong mga garden plants, maging resourceful po tayo at tignan po natin at gumawa po tayo ng design na po pwede nating paggamitan doon sa mga garden plants na meron po tayo. Kasi una po, nagiging maganda na po yung design natin, fresh pa yung dahon, at isa pa, nakakatipid tayo sa ating pong mga expenses. Ayan po. Typical na design po ang ating ginawang bouquet. Nauna po nating inilatag yung dahon. Pagkatapos yung main flower po natin, yung pong stargazer, at nilagay na po natin yung mga paningit o yung pang contour natin na white aster. At ubusin po natin yung ating pong mga flowers na ating pong inallocate dyan. Pero make sure lang mga ka-fellowship na ilalagay po natin yung pinaka-center ay yung pong center flower na ating pong iniisip. Depende na po yan kung ano po yung gusto ninyong flower na ilagay dun sa pinaka-sentro. As much as possible, siya po yung maging center of attraction. And make sure na hindi po natatakpan ng ating pong mga pang-contour design yung ating pong mga main flowers. Katulad niyan, ang pang-contour po natin ay yung stargaze, ay yung pong ating white aster. Make sure na hindi po natatakpan yung pink roses at saka yung stargazer. Ayan po. So, in the last part, ilalagay po natin yung dahon ng gizzard fern dyan po sa dulo. At pagkatapos, pag ni-align na po natin na maigi at nakita na po natin kung ano po yung itsura niya, itatali na po natin siya ng 1 beses. Ayan po. Pero yung 1 beses na pagkakatali niyan, minsanan lang. Kaya lang, make sure na mahigpit po siya para hindi po magkakalas-kalas yung ating pong mga flowers and leaves na ating pong dinesign. And tatalian po natin siya maigi. Yan na po ang kinalabasan ng ating pong bouquet na wala pa pong cover. Ayan po siya. At pagkatapos, pag naitali na po natin siya na maigi at nailagay na po natin lahat, puputulan po natin yung ating pong mga dulo para nang sa gayon iisa lang po yung shape up niya. At tandaan po natin sa pagputol po natin ng stem, huwag po natin putulan ng sagad-sagad. Kasi po, after po niyan, pag na-receive po na ng guest natin yung ating pong bouquet, outright po kasi yan, ibababad po nila sa tubig. So, make sure na mahaba po yung stem niya. Ayan. Sa covering naman, gray po yung ating napili at inilatag po natin yung first 2. Usual po kasi 1 hole ang nilalagay. Pero ang ginawa natin po dyan, hinati po natin yung 1 hole para medyo bumuka ng konti, lumaki siya ng konti. Ayan po siya. At pagkatapos, tatalian po natin ng mahigpit para hindi po siya ma-disalign. Ganyan po ang gagawin natin. At syempre, pagkatapos po niyan, isusunod po natin yung 2 layer ulit. Yung 1 layer ulit, yung second layer. Ayan po, bali 1 hole din po ang ginamit natin dyan. Bali, hinati lang po natin. At hindi po natin siya i-fold. Ganyan lang po. Very plain lang po siya. At pagkatapos, tatalian na naman po natin yung ating pong design. Ayan po, yung pong ating bouquet. Higpitan lang po. Make sure na talaga mahigpit po yung ating pong mga pagkakatali. Para na sa gayon, hindi po siya magkalas o kaya ma-disalign po yung ating pong, ma-dislocate po yung ating pong floral paper na ating pong ginagamit o ginagawa. Ayan po siya. At syempre, puputulan po natin usual yung ating pong mga dulo. Yan po yung second part po ng ating pong floral paper na ating pong inilalagay as cover. Tapos, yung third layer naman po, ganun pa rin ang ating gagawin. So, ilalagay po natin yung pangatlong layer po na ating pong ilalagay. Ayan po siya. Bali, tinatry po natin yan para pag tinatry po natin siya, make sure na nandun na po yung dalawa para nang sa gayon ay hindi po tayo mahirapan. Ayan. Very plain po siya. Yan po yung third layer. Kung matatandaan po ninyo, yung first
isang buo na hinati sa dalawa. Yung second, ganun din po, hinati po siya sa dalawa. Yung third, ganun din po ang ating ginawa. Kaya lang, medyo binuka po natin ng konti para mas lalo po siyang tumingkad or lalo po siyang mabigyan ng emphasis po yung mga flowers na ating pong nilagay sa gitna. Ayan po siya. At yan po yung third at yung pang-apat naman po na cover na ating pong ilalagay. Very plain din po. Ayan po, ika-crumple lang po natin silang dalawa. Yung one hole po, hinati po natin sa isa, ay sa dalawa. And pagkatapos, nilagay po natin dun sa pinakaibabaw. And make sure na medyo mababa siya at mahaba do para matakpan. Una, yung ating pong pinakaharap at pangalawa, yung pong ating pong pinakadulo ng stem ng ating flower na ating pong ginawa. Ayan po siya. Ganyan po ang kalalabasan niya. Simple bouquet na ating pong ginawa. Ayan po. At pagkatapos, susukat po tayo ng 2 yards ng ating pong ribbon. Napili po natin dyan ay green kasi match po dun sa ating pong gray na ating pong cover. Ayan po. At pagkatapos, ilulup lang po natin yan para nang sa gayon ay mag-combine po dun sa ating pong ginawa. Muli po, nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong panonood. Suportahan po ninyo ang aming pong mga designs and mga videos po pagdating po sa mga flower arrangement. Isa po to sa mga talent na ipinagkaloob sa atin at maganda po na ma-share ko po sa inyo at ma-share din po ninyo sa iba sa pamamagitan ng pag-share ng video ito. At kung meron po kayong mga concerns, wag po kayong mahiya na mag-comment sa amin pong message inbox at magbigay na rin po kayo ng magagandang mga notifications para amin pong mabigyan ng pansin. Maraming pong salamat muli sa inyong patuloy at walang sawang panonood. Ayan po. God bless you all and God bless you always.